Okay, welcome to COC2, which is the computer networking. First is saksak natin yung mga flash drive natin. Then open natin yung folder natin. Then hanapin natin yung RI2. Then Google Chrome, sa folder ng Google Chrome. Then double click or hanapin natin yung 64-bit sa dulo. Then double click natin para ma-open or ma-install natin yung Google natin. And then next lang natin ng next hanggang mahintay natin ma-install yung Google Chrome natin. Okay, next natin is start button, then search natin control panel. So control panel, hanapin natin view network status ang taas. And then window firewall. And then turn window, set natin into off. Then okay natin, then back ng isa, hanapin yung back icon. Change advanced settings. Turn on natin lahat. And then i-off natin yung password. Take note ha, turn on lahat, off yung password. Then, X natin lahat. Then, punta tayo sa client. Same po, start button. Then, control panel. View network status ang taas. And then, window firewall. Set natin into turn on. Off natin lahat yan. Then, okay lang natin. Then, back ng isa. Then, hanapin natin yung change advanced sharing settings. Turn on natin lahat yan. Then, off natin yung password. Make sure na naka-turn on lahat. Then, off yung password. Then, save. And then punta tayo ngayon sa server. Next is window R. Then, type natin CMD. Then, reset natin ng Wi-Fi natin or router natin ng 10 seconds. And then type natin ipconfig. Then enter po. Then malalaman natin dito kung na-reset na yung Wi-Fi kapag ang default gateway natin is 192.168.0.1. O make sure dapat naka-reset yan. Okay, go to client. Window R lang ulit. Then CMD. O command from. Then ipconfig. Titingnan din natin dito kung na-reset na po ba yung Wi-Fi natin. O make sure na tama yung spelling ng pagta-type natin. ipconfig, small letter lang po. Then enter. Dapat din po dito default natin is 192.168.0.1. Next natin ay pupunta tayo sa server. Sa server po guys, punta tayo sa Google. Type natin yung default gateway natin, which is 192.168.0.1. Enter natin. Then, ang magiging password natin dyan, admin. Admin is small letter. Next natin dyan is pupunta po tayo sa wireless. Sa wireless natin, wireless network name. Papalitan natin yan. Tatanggalin natin. Ilagay natin TP, then last name natin. Then, hanapin natin yung save. Next natin is the wireless security. Hanapin natin yung wireless password. Palitan natin ng 1234567 Then, punta tayo sa pinakababa. Hanapin natin yung save. Okay, next natin is punta tayo sa network, LAN. Okay, meron tayo ditong 192.168.0.1 is the default gateway natin. Ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin yung 0 and then 1. Ang gagawin natin sa 0 is ilalagay natin yung station number natin. Station number, for example, is 2. Then sa 1 naman, papalitan natin yan ng 6 or 4 pataas. Kahit anong number, basta 4 pataas. Then save natin, then okay. Hintayin lang natin matapos yung count.
Okay, wait natin matapos. Pag natapos na guys, pupunta tayo sa CMD. Then type natin ipconfig. Tingnan natin kung nag-change na nga po yung default gateway natin. Pag nag-change na, punta tayo sa Google. Type natin yung default gateway na bago natin. Pag nakita na natin, same lang po yung password, admin. Then login. Next natin is punta tayo sa DHCP. Sa DHCP guys, meron tayong starting and ending. Okay, ang gagawin natin dyan, papalitan natin yung last ng octet natin, which is palitan natin ng 1 and then 10. Okay, then save natin ng 3 beses para make sure na na-save talaga siya. Okay, next natin guys, start button, control panel, change adapter settings. Okay, then makikita natin internet natin, right click, disable, and then enable. Next, punta tayo CMD. Then, dapat type natin ipconfig. Dapat magiging 1 po itong server natin. Pag naging 1, tama na po yung ginagawa natin. Next natin gagawin is pupunta tayo sa client natin. Okay, sa client po, same procedure lang din po. Pupunta kayo o start button. Start button. Control panel. View network status task. Change adapter setting. Right click, disable, enable. And then punta tayo sa CMD. Then ipconfig. Okay, dapat yung IP4 na to maging 2. Pag naging 2, tama po yung ginawa natin. Then dapat yung default gateway, same lang din po yan ng server natin. Okay, next natin guys. Pupunta tayo sa server. Sa server po, pupunta kayo sa internet. Doon sa kaninang ginawa natin kanina. Or, yan, yung internet na yan guys. Right click natin yan. Properties. IP4 o Internet Protocol for version 4, sorry. Then use following IP address. Ginagawa natin guys is the static. Ang gagawin natin, ikakopy natin yung IP4, subnet, and default gateway doon sa static natin. Doon sa use following IP address. Make sure na tama, no? Then wag po natin i-copy paste. Kailangan i-type natin na mabuti. And then pagtapos na natin i-type guys is i-okay natin. Then close, disable, enable. And then pupunta po tayo sa CMD. And then type natin IP address. O, punta tayo sa client. Same lang din po, internet po, right click, properties. IP4 or Internet Protocol version 4, use following IP address. And then, ito-type lang din po natin dyan yung default gateway natin o yung IP4, subnet, and the default gateway natin. Make sure na tama po yung pagta-type natin. Pagtapos na natin na i-type, same lang ng procedure, i-okay natin, then close, disable, enable. Okay, now ngayon is ipconfig. Make sure naka-ipconfig parehas tayo, pati po sa server natin. Tingnan natin kung may nagbago. Okay, next natin dyan guys is punta tayo sa server natin. Sa server papunta tayo sa CMD natin, then type natin ping or ping, then IP address ng client natin. Make sure na tama yung IP address, then enter natin. Dapat magre-reply ng apat yan. Ibig sabihin, pag nag-reply ng apat, connected po silang dalawa. Okay, dapat make sure na natin guys na tama yung IP address na kinuha natin o tinype natin. Okay, next is punta tayo sa client natin.
Sa client natin, guys, is type natin yung PING, guys. And then, IP address naman po ng server natin. Make sure na tama din po yung IP address ng server natin. Okay, dapat magre-reply ng apat yan. Pag nag-reply yan, ibig sabihin connected na po silang dalawa. Okay, yun lang po yung tapos ng COC2 natin. I hope may naintindihan tayo lahat. Thank you po and God bless sa ating lahat.